Direktiba ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa monitoring ng presyo ng school supplies sa merkado, ating pag-uusapan kasama si Attorney Agaton Overo, Assistant Secretary and Fair Trade Group Head ng Department of Trade and Industry. Attorney Overo, magandang tanghali po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sir, una po sa lahat, ano po ang naging tugon ng DTI sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na bantayan ang presyo ng mga gamit pang eskwela bilang paghahanda nga po sa pasukan sa June 16? Tama po yan. Maigting pong inutos ng ating presidente na siguraduhin na may sapat na supply ng mga abot kayang gamit eskwela ngayong malapit ng pasukan. Magsisimula na next week yung ating mga pasukan. Tayo po sa DTI, naglabas po tayo ng price guide para matulungan ng ating mga magulang at mga estudyante para pagpili at pagbili ng mga gamit eskwela. Paano po natitiyak ng DTI na nasusunod po ito at nananatili pong abot kaya ang school supplies sa mga pangunahing pamilihan? Dalawa po yung ginagawa natin diyan, dalawang programa. Una, naglabas tayo ng price guide o gabay. Meron po tayong 195 items or SKUs kung tawagin na nakalagay yung mga presyong dapat makita natin sa mga tindahan o sana mas mababa pa. Pangalawa, meron po rin ang programa ang DTI ngayon yung Balik Eskwela Diskwento Caravan sa iba't ibang rehiyon, iba't ibang probinsya na ongoing po yan ngayon sa iba't ibang lugar. May mga diskwento po from 5 to 10 to 15% po yung presyo. So sana yung ating mga kababayan, tingnan po ang aming mga social pages na mga regional and DTI provincial offices para makita kung kailan naka-schedule itong mga diskwento caravan. Nabanggit niyo po kanina yung gabay sa pamimili ng school supplies. Para po sa mga mamimili, ano po ang nilalaman nito at paano po ito makakatulong sa mga magulang, pati na rin po sa mga estudyante para po mabuo ang kanilang budget para sa pagbabalik eskwela? Ito po ay may 195 items. May notebook, pad paper, ballpen, lapis, crayons, ruler, eraser. Nandun po yung listahan natin. Ang maganda po rito, base po sa ating pag-aaral, mas marami pong mga produkto ngayon o items ang bumaba pa ang presyo. Hindi man nagtaas. 67% po pareho pa rin yung presyo kumpara sa nakaraang taon o bumaba pa ang presyo. From 1 peso to as much as 10 pesos po yung binaba ng presyo. Kung karamihan po bumaba, meron din pong mga nagtaas at ano-ano po ito? Meron pong mga ilan-ilan, tulad ng notebook, may nagtaas, may nagbaba. Pero konti lang po yung nagtaas. Mga 17 items lang po yung nagtaas. Mas marami po yung bumaba, mga 29 items ang bumaba ang presyo. Ano naman po ang assessment ninyo sa naging inspeksyon ng DTI sa mga tindahan kagaya po sa Divisoria at Baclaran? Meron po ba kayong napansin o nakita na paglabag? At alin po sa mga lugar na ito ang mas mura din yung school supplies? Maganda po yung resulta ng ating pag-monitoring, hindi lang po dito sa Metro Manila, kundi sa ibang region. Nationwide po, maigting po ang pag-monitor natin ngayon ng mga presyo. Ito pong nakaraang mga araw, pumunta po nga po tayo sa Divisoria kasama si Secretary Cristina Roque dahil po sa alinsunod sa utos ng Presidente, Bongbong Marcos. Ang nakita po natin, halos lahat sumusunod sa ating price guide. Ang maganda nga po, mas marami po, mas mura pa o mas mababa pa dun sa price guide ng DTI. Marami po tayong nakita na mas mababa pa ang presyo dito sa mga lugar na to, sa Divisoria at sa Baclaran, kaysa dun sa price guide ng DTI. Paano naman po masisiguro ng DTI na mananatili po sa ganyan o na sumusunod din po yung karamihan ng mga tindahan sa suggested retail prices? At ano naman po yung pwedeng gawin ng mga mamimili kung makakita naman po sila ng sobrang mahal na school supplies?
Tuloy-tuloy po yung dialogo natin. Ito pong programang price guide, katuwang po natin yung mga manufacturers, suppliers, mga malalaking tindahan. Sa katunayan po, itong price guide, nakaprint po ito sa tapat po ng mga maraming mga tindahan para maging gabay nga sa ating mga magulang at mga estudyante. Mamimili. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating monitoring. Lalo na malapit na yung pasukan, next week magsisimula na. At base po sa ating pag-uusap sa mga tindahan, wala naman pong naambang pagtaas ng presyo at sapat naman po ang supply ng mga gamit eskwela. Nakikipagtulungan din po ba ang DTI sa ibang ahensya o LGUs para po mas mapalawak yung pagbabantay sa presyo sa buong bansa? At paano po ang coordination nito? Meron po tayong, yung ating po nga monitors nga po, ay hindi lang po yan sa mga gamit eskwela, pati po mga basic necessities and prime commodities. Yun po yung trabaho ng ating mga tauhan sa iba't ibang reyon, iba't ibang probinsya. Doon naman po sa Diskwento Caravan, marami po tayong LGUs na katuwang dyan, katulong natin. Sa katotohanan, ito pong June 13, meron po tayo sa Muntinlupa City Hall po, meron po tayo. So may mga LGUs po na katuwang natin dito sa Diskwento Caravan, Balik Eskwela. Saan naman po maaaring makita o ma-download ng publiko yung price guide? At paano rin po ito nagiging accessible sa mga nasa probinsya? Yung ating pong price guide, pinablish na po natin yan sa dyaryo, nasa website po natin yan, nasa mga social pages po natin tulad ng Consumer Care Facebook page. I-download lang po natin o picturean po natin. Makikita po natin yung ating price guide. At sabi nga natin, kahit po sa mga tindahan, meron po mga price guide po naka-post po sa mga pintuan ng mga tindahan. Ano naman po yung inyong paalala sa mga negosyante tungkol po sa patas na pagpepresyo, lalo na nga po at papalapit na ang pasukan? Nakikiusap tayo na sana wag na sila magtaas, pero base po nga sa dialogo natin at pag-uusap sa mga tindahan, wala pong plano magtaas ng presyo tulad po ng mga nakaraang taon. Ang maganda nga po, mas marami pong mga gamit ngayon ang bumaba ang presyo kumpara sa nakaraang taon. At umaasa po ba tayo na mapapanatili po itong mababang presyo kahit po matapos na itong school season? Pagbubukas po ng pasukan. Tama po. Tulad po ng mga nakaraang taon at base nga po sa pag-uusap natin sa mga suppliers at mga manufacturers, hindi po nakikita po natin, hindi po magtataas ang presyo. At tuloy-tuloy po ang ating mga monitoring para siguraduhin na abot kaya po ang presyo ng mga gamit eskwela. Mensahe nyo na lang po sa mga magulang at estudyante na nangangamba po na tumaas ang gastusin para sa school supplies kahit nga po nabanggit ninyo na mababa po ang presyo nito sa ngayon. Una, kung may mga problema po sa mga nabili, mayroon pong depekto, pero po tayong 1DTI o 1384, isumbong lang po sa amin at kami po ay tutulungan na po namin kung ano po yung mga reklamo. Pangalawa, sa mga magulang na mga mamimili ng mga gamit ngayong pasukan, mas maganda po maaga-agahan yung bumili kaysa po makipagsiksikan sa mga maraming mamimili, lalong malapit na po yung pasukan. I-download lang po yung aming price guide, yung aming gabay. Gumawa po ng listahan ng mga bibilhin, ikumpara po yung presyo ng mga nasa tindahan, kumpara po dun sa price guide. Tingnan po yung trademark, yung klase ng binibili, kung sa notebook po, ilang pahina, anong klaseng papel, bond paper ba, pad paper, book paper, recycled paper ba yan? Tingnan po yung address, siguraduhin po may mga address ng manufacturer. Sa lapis naman, siguraduhin na tama yung binibili natin, maganda yung kalidad, tama yung hardness level. Humingi po ng resibo para siguraduhin na yung binili natin, yun po yung nakuha natin. At kung sakaling may defect yung nabili natin, pwede pong ipalit o humingi ng refund.
Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Agaton Overo, Assistant Secretary and Fair Trade Group Head ng DTI.